Ang malakas na hampas ng hangin sa mga bintana ng kanyang mansyon ay tila sumasabay sa bugso ng kanyang damdamin. Hinawakan ni Doña Victoria de Leon ang kape sa kanyang kamay. Ang init nito ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Nasa harap niya ang mga dokumento ng kanyang testamento, isang desisyong magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak, si Daniel, at ng asawa nitong si Christine. Ang desisyong ito ang magsasabi kung sino talaga sa kanila. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng paglakas ng ulan. Matagal na niyang pinaghahandaan ito. Ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay ipagkakaloob niya sa kawanggawa. Isang bagay na alam niyang hindi magugustuhan ni Christine. Ang bahagi naman para kay Daniel ay may kaakibat na kondisyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya, hindi sa pera. Sa kabilang silid, nagngingit-ngit sa galit si Christine. Hindi maari. Ang lahat ng ito ay dapat sa atin. Anya kay Daniel, ang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Si Daniel, na laging sunod-sunuran sa kanyang asawa, ay tila wala sa sarili. Pero nanay ko siya. Mahinang tugunin niya. Nanay? Ano ang silbi ng nanay kung wala namang maiiwan sa atin? Tingnan mo, ang dami niyang ibibigay sa charity. Sino ba ang nagpahirap para diyan? Tayo, Daniel! Tayo! Giit ni Christine, ang bawat salita ay tila lason na unti-unting lumalason sa isip ni Daniel. Nag-aalangan pa rin si Daniel, ngunit ang pangako ng isang buhay na puno ng luho at kapangyarihan ay unti-unting humahawak sa kanyang puso. Naramdaman ni Victoria ang pagtaas ng kanyang lagnat. Ang katawan niya ay nanghihina, pero ang isip niya ay matalim. Alam niyang may balak sina Daniel at Christine. Nararamdaman niya iyon sa bawat galaw, sa bawat tingin. Mayroong isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang malalim na pagdududa. Kaya't bago pa man niya inihayag ang kanyang desisyon, naglagay siya ng isang maliit, halos hindi nakikitang recording device sa kanyang silid tulugan. Isang matandang habit na kanyang ginagawa mula pa noong bata siya para sa kanyang mga ideya at alaala. Ngayon, tila may ibang silbi ito. Lumakas ang hangin at isang malaking puno sa labas ang bumagsak, sumasabay sa bigat ng kanyang loob. Naisip niya na kailangan niyang lumabas, huminga ng sariwang hangin kahit na bumabagyo. Isang malaking pagkakamali. Pilit niyang binubuksan ang lumang pinto sa likod ng mansyon na bihira niyang gamitin. Ang dilim ay bumabalot sa kanya at ang tunog ng ulan ay tila humahampas sa kanyang kaluluwa. Ma? Isang tinig ang nagpatindig sa kanyang balahibo. Si Daniel. Tumayo ito sa likod niya. Ang muka ay natatakpan ng dilim. Anong ginagawa niyo dito? Delikado sa laban ni... Nahihiwagaan ako, Daniel. May hindi magandang pakiramdam. Sagot ni Victoria, pilit nang ngumingiti. Lumapit si Daniel at sa dilim, nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Hindi ito ang Daniel na kilala niya. Hindi ito ang Daniel na minahal at pinalaki niya. Kailangan niyo nang magpahinga, ma, sabi ni Daniel. Ang boses ay tila banyaga. Ngunit bago pa man makasagot si Victoria, isang malakas na tulak ang naramdaman niya sa likod. Nawalan siya ng balanse. Ang gilid ng bangin na ilang hakbang lang mula sa pinto ay sumalubong sa kanya. Isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang ulo habang bumabagsak siya. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Daniel na unti-unting lumabo sa dilim at sa hampas ng ulan. Ang huling narinig niya ay ang tawa ni Christine mula sa loob ng mansyon, tawa na nagpatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Bumagsak siya sa matalim na bato. Ang katawan niya ay tila pinupunit ng bawat hibla ng sakit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha at ang dugo ay unti-unting dumadaloy.
Naramdaman niya ang malamig na yakap ng kamatayan. Isang huling paghinga, isang huling pagdarasal para sa kapatawaran ni Daniel. Pagkatapos, dilim. Ngunit kinabukasan, isang sinag ng araw ang tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init nito at ang banayad na haplos ng isang kamay. Pilit niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang paningin ay malabo pa. "Lola, buhay po kayo." Isang maliit na mukha ang sumalubong sa kanya, puno ng pag-aalala at pag-asa. Sino ito? Paano? Pilit na idinilat ni Victoria ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng umaga ay sumisilaw, ngunit mas malinaw ang paningin niya ngayon. Isang maliit na batang lalaki ang nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Sa likod nito, isa pang bata, medyo mas matangkad, ang nakamasid din. "Lola, gising na kayo," sabi ng mas maliit na bata, na tila nagulat at natuwa. "Tubig," mahinang sambit ni Victoria. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Mabilis na kumuha ng baso ng tubig ang mas matandang bata at dahan-dahang inilapit sa kanyang labi. Ang bawat patak ay tila ambrosia, nagbibigay buhay. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Hindi ito ang kanyang mansyon. Isa itong maliit na bahay kubo, gawa sa kawayan at nipa, ngunit malinis at maaliwalas. May amoy ng sariwang nilutong kape at piniritong isda. "Sino kayo?" tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Lumapit ang isang matandang babae. Ang mga mata nito ay puno ng kabaitan. Kulubot ang kanyang mga kamay, ngunit malambing ang haplos. "Ako si Lola Remedios, hija. Ito ang aking mga apo, si Kay at si Leo. Nakita kanila sa paanan ng bangin, halos wala ng buhay." Napaupo si Victoria, kahit nahihirapan. Ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik sa kanya. Ang ulan, ang pagtulak ni Daniel, ang tawa ni Christine. Isang matalim na kirot ang sumikip sa kanyang dibdib. "Paano? Paano ako narito?" "Binuhat ka namin, Lola. Malayo po ang nilakad namin para lang madala kayo dito," paliwanag ni Leo, ang mas matandang bata, na may pagmamalaki sa kanyang tinig. Hindi makapaniwala si Victoria. Ang kanyang sariling anak ay itinulak siya sa kamatayan. Ngunit ang mga estrangherong ito, na walang anuman, ay binuhat siya at iniligtas. Ang init na naramdaman niya mula sa kanilang kabaitan ay unti-unting lumambot sa kanyang naninigas na puso. "Maraming salamat." Tanging nasabi niya, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Ilang araw siyang nanatili sa bahay ni Lola Remedios. Sa bawat araw, mas lalo niyang nakikita ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan. Si Lola Remedios ay matiyagang nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa kanya. Sina Kay at Leo naman ay masisipag na tumutulong sa gawaing bahay at nangangalap ng kahoy. Isang hapon, habang nagpapahinga si Victoria sa balkonahe, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesang kawayan. Hindi niya mapigilang usisain. May mga lumang larawan at liham sa loob. Kinuha niya ang isang larawan. Dito ay nakangiti si Lola Remedios, bata pa, at sa tabi niya ay isang lalaki. Ang puso ni Victoria ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking yun. Kilala niya. Siya si Ricardo. Ang kanyang unang pag-ibig, ang lalaking ipinagbabawal sa kanya dahil sa kanilang magkaibang estado sa buhay. Ang lalaking pinilit niyang kalimutan dahil sa kagustuhan ng kanyang ama na ipakasal siya sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. "Lola?" tanong ni Kay, na lumapit sa kanya dala ang isang baso ng sariwang buko juice. "Ayos lang po kayo?" Hindi nakasagot si Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hinahawakan ng larawan. Si Ricardo. Si Ricardo na namatay ilang taon na ang nakalipas. Kung tama ang kanyang hinala, kung si Lola Remedios ang kapatid ni Ricardo, ibig sabihin, ang lalaking yan,
Siya ba ang kapatid mo? Tanong ni Victoria kay Lola Remedios na lumabas mula sa kusina. Ang boses ay halos pabulong. Tiningnan ni Lola Remedios ang larawan. Lumambot ang kanyang muka. Oo, Hija. Siya si Ricardo, ang aking nakababatang kapatid. Sayang, napakabait na tao niyan, pero maaga siyang kinuha ng Panginoon. Pumitik ang isip ni Victoria. Kung si Ricardo ang kapatid ni Lola Remedios at sina Kai at Leo ang mga apo ni Lola Remedios, ibig sabihin, ang dalawang batang ito ay mga apo ng kanyang unang pag-ibig. Ang mga bata na nagligtas sa kanya, ang mga bata na pinagkaitan ng kanyang sariling anak ng buhay, ay may dugo ng kanyang pinakamamahal na tao. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pag-asa, luha ng pagtataka, at luha ng isang bagong simula biyambaki. Nagising si Christine na may ngiti sa labi. Ang bagyo kagabi ay nagdala ng masarap na balita. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay natapos na. Wala nang Doña Victoria na hahadlang sa kanyang mga plano. Ang mansyon, ang kayamanan, ang kapangyarihan, lahat ay sa kanila na. Daniel, gising! Wala na si matandang Victoria. Ngayon, sa atin na ang lahat. Anya, niyugyog ang kanyang asawa na mahimbing pa ring natutulog. Gumising si Daniel na antok na antok. Ha? Ano ang sinasabi mo? Ang nanay mo. Wala na. Ngayon, magsisimula na ang tunay nating buhay. Niyakap niya si Daniel na tila hindi pa rin lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Christine ay sapat para ipaalala kay Daniel ang kanilang pinagkasunduan. Mabilis silang nagtungo sa opisina ng abogado ni Doña Victoria, si Attorney Ramirez. Inasahan ni Christine ang isang mabilis na paglilipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Daniel. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting napawi nang magsalita si Attorney Ramirez. Mayroon pong probisyon si Doña Victoria sa kanyang testamento na kailangan nating sundin, Mrs. De Leon. Panimula ni Attorney Ramirez, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay ipinagkaloob na niya sa isang charitable trust at may isa pang trust fund na inilaan para sa dalawang menor de edad, sina Kay at Leo, na manggagaling sa kanyang personal na ari-arian. Ang probisyong ito ay hindi maaring bawiin. Nagulat si Christine. Charitable trust? Kay at Leo? Sino ang mga yan? At bakit hindi pwedeng bawiin? Kami ang pamilya niya. Ito po ay irrevocable trust, Mrs. De Leon. Ang tanging paraan para mabago ang mga kondisyon ay kung personal na gagawin ni Doña Victoria. Pero dahil nga po sa kasalukuyang sitwasyon, paliwanag ni Attorney Ramirez, tumingin ng makahulugan kay Daniel. Naramdaman ni Christine ang init ng galit na unti-unting kumakalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang pinaplano niya. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang matinding pagpaplano, para lang mapunta sa kawalan? Hindi. Hindi ito mangyayari. Kailangan mong ayusin ito, Daniel. Kailangan mong malaman kung sino ang Kai at Leo na yan. At kailangan mong ipawalang bisa ang charitable trust na yan. Sumabog siya sa galit. Sinasaktan ng bisig ni Daniel. Si Daniel na laging duwag sa harap ni Christine ay walang nagawa kundi tumango. Pero paano? Kung patay na si Mama, sino ang magpapatakbo ng trust fund para kina Kay at Leo? Ako ang tagapamahala ng trust fund kung sakaling mawala o pumanaw si Doña Victoria, sagot ni Attorney Ramirez. Maliban kung may iba pang opisyal na tagapagmana na itinalaga. Kumunot ang noo ni Christine. Mayroon pa bang mas malalim na lihim ang matandang Victoria? Nagsimulang gumana ang kanyang isip. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Ang kayamanan na matagal na niyang pinapangarap ay hindi niya ipamimigay. Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang pagkabata.
Ang kanilang pamilya, na dating may lupa, ay nawalan ng lahat dahil sa pamilya De Leon. Hindi niya kinalimutan ang sakit ng pagkakait, ang pait ng kahirapan. Ang kanyang pagkamuhi sa mga De Leon ay mas malalim pa sa kasakiman. Ito ay paghihiganti. Magaling ka, Victoria. Bulong niya, ang mga ngipin ay nagngangalit. Kahit patay ka na, pinahihirapan mo pa rin ako. Pero hindi ako susuko. Nagmadali si Christine na tawagan ang kanyang mga koneksyon. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa Kay at Leo na yon. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa mga probisyon sa testamento ni Victoria. Hindi siya titigil hanggat hindi nasa kanyang kamay ang lahat. Kinabukasan, isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Attorney Ramirez. Mrs. De Leon, mayroon po tayong bagong impormasyon tungkol kay Doña Victoria. May mga nakakita raw po sa kanya. Natigilan si Christine. Ang kanyang kape ay nalaglag sa sahig. Ano ang ibig mong sabihin? Imposible. Mayroon pong nakakita na may kasamang 2 bata. May mga saksi po. Patuloy ni Attorney Ramirez. Naramdaman ni Christine na bumibigat ang kanyang paghinga. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi maaaring mangyari. Kung buhay si Victoria, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala. Hindi lang yon. Maaari pa siyang makulong. Hanapin siya. Hanapin niyo ang matandang yon. Saan man siya naroroon, hanapin niyo siya. At siguraduhin ninyo na hindi na siya muling makikita. Galit na sigaw niya sa telepono. Walang pakialam kung sino man ang makarinig. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding puot at pagkatakot. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Victoria. Ang revelasyon tungkol kay Ricardo at sa 2 bata ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Napakagandang pagkakataon ba ito o isa na namang hamon mula sa tadhana? Lumabas siya ng bahay kubo at umupo sa isang bangko sa labas. Ang lamig ng hangin sa kabundukan ay tila yumakap sa kanya, naiibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi nagtagal, lumabas din si Lola Remedios. May dalang kumot at tasa ng mainit na tsa. Hindi ka makatulog, Hija? Tanong ni Lola Remedios at tumabi kay Victoria. Paano ako matutulog, Lola? Ang dami kong iniisip, ang mga nangyari, at ang inyong pamilya. Sagot ni Victoria sumandal sa matandang babae. Ikinuwento ni Victoria kay Lola Remedios ang lahat. Ang kanyang buhay bilang Doña Victoria de Leon, ang kasakiman ni Daniel at Christine, ang pagtulak sa kanya sa bangin. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang loob. Hindi ko akalain na magagawa ng sarili kong anak sa akin iyon. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi. Ang sakit, Lola. Napakasakit. Hinaplos ni Lola Remedios ang kanyang likod. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Hija. Walang ina ang gustong maranasan ang ganoong pagtataksil. Pagkatapos, ikinuwento rin ni Lola Remedios ang kanyang bahagi ng kwento. Kung paano namuhay ng payapa si Ricardo, ang kanyang kapatid, sa kabila ng pagiging dukha. Kung paano siya umasa na balang araw ay makakapiling si Victoria, ang kanyang pagkawala at ang kanyang malungkot na pagkamatay. Kahit kailan, hindi ka nakalimutan ni Ricardo, Victoria, malumanay na sabi ni Lola Remedios. Kahit alam niyang malabo na, nag-asa pa rin siya. Kaya nga siguro, ang tadhana ang gumawa ng paraan para magtagpo kayo ulit sa katauhan ni Kay at Leo. Naguguluhan pa rin si Victoria. Pero Lola, paano na ngayon? Gusto kong makamit ang hustisya. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili at ang inyong pamilya. Hindi pwedeng ganoon na lang ang mangyari. Alam kong hinahanap na ako ni Christine. Tiningnan ni Lola Remedios si Victoria sa mata. Kung ganun ang pakiramdam mo, Victoria, kung gusto mong lumaban, susuportahan ka namin. Pero kailangan mong maging matalino. Alam nating marami silang pera at kapangyarihan.
Pero meron din akong sikreto, sabi ni Victoria. May kislap sa kanyang mga mata. Bago ako naglabas ng testamento, may inilagay akong maliit na recording device sa aking silid. Matagal na yon doon. Hindi ko lang akalain na magagamit ko. Gulat na tumingin si Lola Remedios. Ang ibig mong sabihin, mayroon kang ebidensya? Hindi ko alam kung ano ang laman ng recording o kung gumana pa ba ito. Pero sana, sabi ni Victoria, may pag-asa sa kanyang boses. Sana ay mayroon. Kung ganoon, sabi ni Lola Remedios, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong abogado. Pero paano? Hindi ka pwedeng lumabas ng basta-basta. Nag-isip si Victoria. Mayroon akong lumang cellphone na binigay ko sa isa sa aking mga katulong. Alam kong loyal siya sa akin. Kailangan kong makahingi ng tulong sa kanya para makipag-ugnayan kay Attorney Ramirez. Pero kailangan nating maging maingat. Delikado. Kung ganoon, hindi ka namin pababayaan, Victoria, sabi ni Lola Remedios. At hinawakan ang kamay niya. Kami ang bago mong pamilya. Kami ang magtatanggol sa iyo. Naramdaman ni Victoria ang init ng kamay ni Lola Remedios at ang pagmamahal na nanggagaling sa matandang babae. Hindi ito ang pagmamahal na pilit niyang hinahanap sa kayamanan at posisyon. Ito ay isang tunay na pagmamahal, malinis at walang pag-iimbot. Ang isang bagay na naisip niyang nawala na sa kanya habang buhay. Salamat, Lola, anya at yumakap sa matanda. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang lakas na kailangan niya para lumaban. Lakas na hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagligtas at nagmamahal sa kanya. Kailangan nating bumalik sa bahay kubo. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ni Lola Remedios. Puno na rin ang tiyan ng mga lamok. Bukas, mag-iisip tayo ng paraan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, may isang ideya si Victoria. May alam akong daan patungo sa kabayanan na hindi masyadong dinadaanan. Kailangan kong ipadala ang aking mensahe sa katulong ko, si Manang Loring. Siya ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya ko pong maghatid ng mensahe. Presinta ni Leo. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Mabilis po akong tumakbo. Ngunit nag-aalala si Victoria. Delikado, Leo. Baka makita ka nila. Kung importante po, kailangan ko pong tumulong, sabi ni Leo. Determinadong. Nag-aalangan si Victoria, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng bata. Sige, pero kailangan mong maging maingat na maingat. Ginawa ni Victoria ang isang liham kay Manang Loring. Inilagay sa loob ng isang maliit na sobre. Ibinilin niya kay Leo ang lahat. Ingat ka, Leo, sabi ni Victoria at niyakap ang bata. Ang kinabukasan nila ay nakasalalay sa batang ito. Ang pagkabuhay ni Victoria, isang bangungot, isang matinding sampal sa kanyang mukha. Paano nangyari ito? Nakita niya mismo si Daniel na itinulak ang matanda. Ngayon, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasa bingit ng pagkakalasog. Hindi maaari. Hindi ito pwedeng mangyari. Galit na galit si Christine. Hinagis ang basong hawak niya sa dingding. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang matandang yan. Sabihin ninyo sa akin kung saan siya nagtatago. Pinatawag niya ang isang private investigator, si Mang Ben, isang dating pulis na kilala sa kanyang pagiging brutal at epektibo sa pagkuha ng impormasyon. Gusto kong malaman ang lahat, Mang Ben, sabi ni Christine. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Sino ang mga taong kasama niya? Saan sila nagtatago? At paano siya nakaligtas? Walang problema, Ma'am Christine, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay tila nababasa ang kasakiman ni Christine. Makikita natin siya. Walang makakatakas sa akin. Samantala, sa loob ng mansyon, si Daniel ay tila naglalakad sa ulap. Ang balita tungkol sa pagkabuhay ng kanyang ina ay naghatid ng matinding takot sa kanya, kasabay ng pagsisisi. Ngunit ang pagpigil ni Christine ay mas malakas pa.
Huwag kang mag-alala, Daniel, sabi ni Christine na tila binabasa ang kanyang iniisip. Wala siyang ebidensya, wala siyang magagawa. Tayo ang may kontrol sa lahat. Sasabihin natin na nag-hallucinate lang siya dahil sa kanyang edad. Pero paano kung may alam siya? Mahinang tanong ni Daniel. Paano kung may nakakita? Walang nakakita, Daniel. Ako mismo ang nagplano ng lahat. Walang testigo. Sigaw ni Christine, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabaliw. Kailangan mo lang akong suportahan. Kung hindi, ikaw ang magdurusa. Napaatras si Daniel. Alam niya na kayang gawin ni Christine ang kanyang mga banta. Ang kanyang pagiging duwag ay mas malakas kaysa sa kanyang pagsisisi. Patuloy ang paghahanap ni Mang Ben. Nagpunta siya sa mga lugar na malapit sa bangin. Nagtanong-tanong sa mga lokal. Isang mangingisda ang nagkwento na may nakita siyang 2 bata na bumubuhat ng isang matandang babae. Matandang babae? Kailan to? Tanong ni Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Noong gabing bumagyo. Akala ko nga patay na pero may buhay pa. Sagot ng mangingisda. Maliit lang na mga bata, pero ang lakas. Napaisip si Mang Ben. 2 bata. Isang matandang babae. Ito na siguro ang Kay at Leo na binabanggit ni Attorney Ramirez. Ito rin ang matandang babae na nakita raw ni Christine. Nagsisimula na ng maging malinaw ang lahat. Binalikan ni Mang Ben si Christine. Dala ang impormasyon. Nakita ko na, ma'am. May kasama siyang 2 bata at isang matandang babae. Sa liblib na lugar sa kabundukan sila nakatira. Magaling, sabi ni Christine. Ang kanyang nangiti ay parang nangiti ng demonyo. Hanapin sila at siguraduhin mong hindi na siya makakapagtago. Ang mga batang iyon, baka sila ang magpatunay na buhay siya. Pero Ma'am Christine, tanong ni Mang Ben, ano ang gagawin natin kapag nahanap na natin sila? Ngumiti si Christine. Huwag kang mag-alala tungkol doon, Mang Ben. May plano ako. Kailangan lang nating siguraduhin na hindi na makakapagsalita ang matandang iyon. At ang mga batang iyon, baka kailangan lang silang turuan ng leksyon. Naramdaman ni Mang Ben ang kilabot sa kanyang likod. Mas malala pa ito sa kanyang inaakala. Ngunit ang pera ay pera. Isang gabi, habang natutulog si Christine, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Nakita niya si Victoria, nakatayo sa isang bangin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Sa likod ni Victoria ay sina Kay at Leo, may hawak na sulo. Ang buong paligid ay nagliliyab at si Christine ay nakakulong sa apoy. Nagising si Christine, na pawis na pawis. Hindi ito mangyayari. Bulong niya, ang kanyang puso ay malakas na bumibigat. Isang masamang pangitain, alam niyang papalapit na si Victoria at kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Nagulantang si Kay mula sa kanyang tulog nang marinig niya ang kaluskos sa labas ng bahay. Hindi ito ang karaniwang tunog ng hangin o ng mga hayop sa gabi. Ito ay mas mabigat, mas sadyang tunog. Nilingon niya ang katabi niyang si Leo na mahimbing pa ring natutulog. Leo, gising! Pabulong niyang sabi. Niyuyugyog ang kapatid. May tao sa labas. Nagising si Leo. Kinusot ang kanyang mga mata. Sino? Hindi ko alam, sagot ni Kay. At dahan-dahang bumangon. Lumapit siya sa bintana. Maingat na inusisa ang labas sa pagitan ng mga kawayan. Sa dilim, nakita niya ang anino ng 2 lalaki na papalapit sa kanilang bahay. Mabilis na pinuntahan ni Kay si Lola Remedios na natutulog sa tabi ni Victoria. Lola, gising. May mga tao sa labas. Nagising si Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sa kabila ng kanyang edad, narinig niya ang mga yapak. Victoria, gising. Pabulong niya. Nagising din si Victoria. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang matinding takot. Alam niyang ito na ang simula. Huwag kayong mag-alala, Lola Victoria, sabi ni Kay. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit may determinasyon.
Poprotektahan po namin kayo. Kay Leo, kailangan ninyong maging matalino, sabi ni Lola Remedios. Hindi tayo pwedeng lumaban sa kanila ng harapan. Biglang bumukas ang pinto at dalawang lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga muka ay balot ng panyo, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagbabanta. Nasaan ang matandang babae? Sabi ng isa. Ang kanyang boses ay malalim at nakakatakot. Wala kayong makikita dito. Sigaw ni Lola Remedios na nakatayo sa harap ni Victoria. Sumugod ang dalawang lalaki. Mabilis na hinila ni Kay si Victoria sa likod ng malaking cabinet. Samantala, si Leo, na mas matapang, ay kinuha ang isang kawayan at pinagpapalo ang isa sa mga lalaki. Mga bata! Sigaw ng isang lalaki at tinulak si Leo. Bumagsak si Leo sa sahig, ngunit mabilis itong bumangon. Huwag ninyong sasaktan ang lola ko! Sigaw ni Kay at hinagis ang isang palayok sa isa sa mga lalaki. Nagalit ang mga lalaki. Mga pasaway na bata, turuan natin sila ng leksyon. Nagsimula ang gulo. Niyakap ni Victoria si Kay. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pagsisisi. Patawarin ninyo ako, mga apo. Bulong niya. Dahil sa akin, nalalagay kayo sa peligro. Hindi niyo po kasalanan, Lola Victoria, sabi ni Kay. Pamilya po tayo. Magkasama tayo. Nakita ni Victoria ang matinding determinasyon sa mga mata ni Kay. Ang bata na ito, na walang anuman, ay handang ipagtanggol siya. Ang damdamin niya ay tila nadudurog sa pagmamahal at sakit. Biglang sumigaw si Lola Remedios. Tulong! May magnanakaw! Narinig ng mga lalaki ang sigaw ni Lola Remedios. Nag-aalala sila na baka may dumating na tulong. Nagkatinginan sila at nagpasya silang umalis. Hindi pa kami tapos sa inyo, banta ng isa sa mga lalaki bago sila tumakas. Pagkaalis ng mga lalaki, yumakap si Victoria kina Kay at Leo, umiiyak. Salamat mga apo, maraming salamat. Hinawakan ni Lola Remedios ang mga kamay ni Victoria. Tama na ang pagtatago, Victoria. Panahon na para lumaban. Mas delikado kung magtatago ka pa. Tiningnan ni Victoria ang dalawang bata. Ang kanilang mga muka ay puno pa rin ng takot, ngunit may matinding tapang. Alam niya na tama si Lola Remedios. Panahon na para itigil ang lahat ng ito. Matapos ang insidente ng panggugulo, lalong tumibay ang loob ni Victoria. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapadala sa takot. Kailangan niyang lumaban. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagtanggol sa kanya. Lola, paano po tayo makakapunta sa abogado ko nang hindi nila tayo makikita? Tanong ni Victoria kay Lola Remedios kinabukasan ng umaga. Nag-isip si Lola Remedios. Mayroon akong kakilalang mangingisda, si Mang Tonyo. Mapagkakatiwalaan siya. Pwede tayong humingi ng tulong sa kanya para makapunta sa bayan ng Palihim. Ilang oras ang lumipas at kasama si Mang Tonyo, lihim silang bumaba ng bundok, nag-iingat sa bawat hakbang. Sinalubong sila ng isang maliit na bangka na nagdala sa kanila patungo sa pinakamalapit na bayan. Sa biyahe, ipinapaliwanag ni Victoria kay Mang Tonyo ang kanilang sitwasyon at nangako si Mang Tonyo ng tulong. Nakarating sila sa bayan at mula doon, dumiretso sila sa opisina ni Attorney Ramirez. Puno ng kaba ang dibdib ni Victoria. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng abogado. Pagpasok nila sa opisina, gulat na gulat si Attorney Ramirez nang makita si Victoria. Doña Victoria, buhay po kayo. Oo, Attorney Ramirez, buhay ako. Matigas ngunit may pagod na sabi ni Victoria. At mayroon akong kailangan mong malaman. Umupo si Victoria at kasama si Lola Remedios. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pagtataksil ni Daniel at Christine hanggang sa pagkakasalba niya kina Kay at Leo at ang mga pagbabanta na kanilang natanggap. At mayroon akong ebidensya, Attorney Ramirez, sabi ni Victoria, at inabot ang isang maliit na recording device na ibinigay sa kanya ni Manang Luring.
Nang marinig ang kanyang mensahe, pinuntahan siya agad ni Manang Loring sa bayan na may dalang recording device. Inilagay ko ito sa aking silid tulugan bago ko pa inilabas ang aking testamento. Sana ay may laman ito. Maingat na kinuha ni Attorney Ramirez ang device. Isinaksak niya ito sa kanyang computer. Narinig nila ang mahinang pag-uusap. Unti-unting lumabas ang mga salita. Ang boses ni Christine, puno ng kasakiman. Ang pag-aalinlangan ni Daniel at ang masasamang balak ng mag-asawa. Hindi lamang iyon, narinig din nila ang pagpaplano ni Christine na itulak si Victoria at ang kanyang pagtatawa pagkatapos ng insidente. At sa dulo, mayroong isang pahayag si Christine kung paano niya kinamumuhian ang pamilya De Leon dahil sa sinapit ng kanyang mga magulang. Napatayo si Attorney Ramirez, ang kanyang muka ay puno ng gulat at galit. Ito ay matibay na ebidensya, Doña Victoria. Malakas ito laban sa kanila. Hindi lang pagtatangkang pagpatay, kundi pati na rin ang motibo ng paghihiganti. Naluha si Victoria. Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumikip sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, ang kagaanan ng loob na mayroon na siyang panlaban. Gusto kong kasuhan sila, Attorney Ramirez. Gusto kong makamit ang hustisya, sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi para sa akin lang, kundi para sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Para kay Lola Remedios, Kay at Leo. At para sa lahat ng biktima ng kasakiman. At ano po ang plano niyo kay Daniel, Doña Victoria? Tanong ni Attorney Ramirez. Nag-isip si Victoria. Gusto kong malaman ni Daniel ang bigat ng kanyang kasalanan. Gusto kong makita niya ang kanyang pagkakamali. Pero kung magsisisi siya ng tunay, handa akong magpatawad. Pero kailangan niyang harapin ang kanyang mga responsibilidad. Mauunawaan ko po. Ihahanda ko po ang lahat ng kinakailangan. Sa 1 linggo po, magsisimula ang pagdinig sa kaso. Makakasiguro po kayo, Doña Victoria, na makakamit natin ang hustisya, sabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. Lumabas si Victoria at Lola Remedios sa opisina ni Attorney Ramirez. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Alam nilang hindi magiging madali, ngunit meron na silang sandata. At higit sa lahat, meron sila ng isa't isa. Isang malakas na hampas ang naramdaman ni Daniel sa kanyang mukha. Hindi ito galing kay Christine, kundi sa isang tabloid na iniabot sa kanya ng katulong. Doña Victoria, buhay! Daniel at Christine, suspect sa attempted murder. Ang malalaking titik ay tila sumisigaw sa kanya. Hindi ito totoo. Bulong niya, ang kanyang kamay ay nanginginig. Lumabas si Christine mula sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hawak niya rin ang isang pahayagan. Ano ang ibig sabihin nito, Daniel? Paano niya nagawa yan? Wala siyang karapatang lumabas. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang utak ay puno ng kaguluhan. Ang balita ay mabilis na kumalat. Sa telebisyon, sa radyo, sa lahat ng social media platforms, ang istorya ng pagkabuhay ni Doña Victoria ay naging mainit na usapan. Ang kanilang pamilya, na dating respetado, ay ngayon ay pinagtatawanan at kinamumuhian. Anak ng kasakiman, dapat silang makulong. Kawawang Doña Victoria, ang sarili niyang anak. Hindi na dapat magtiwala sa kahit sino. Ang mga komento ay tila sumasampal sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Daniel ang matinding kahihiyan at takot. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nadudungisan. Huwag kang mag-alala, Daniel. Sabi ni Christine, pilit na pinapakalma ang sarili. Ito ay gawa-gawa lang. Wala silang ebidensya. Sasabihin natin na nagtago lang siya para sirain tayo. Pero Christine, paano kung meron nga siyang ebidensya? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano kung may nakakita? Walang nakakita. Walang ebidensya. Sumigaw si Christine
at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Daniel. Manahimik ka. Suportahan mo ako. Kung hindi, pareho tayong mawawalan ng lahat. Napaatras si Daniel. Alam niya na walang pakialam si Christine sa kanyang ina. Ang tanging iniisip lamang nito ay ang kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula siyang mag-alinlangan. Ang mga alaala ng kanyang ina na laging nagmamahal at nag-aalaga sa kanya ay bumabalik. Ang mga tawa nila, ang mga yakap. Ang lahat ay tila nawala dahil sa kanyang kasakiman. Nagsimula siyang mag-isip kung buhay ang kanyang ina at may ebidensya ito, ano ang mangyayari sa kanila? Makukulong ba sila? Mawawala ba ang lahat? Ang kanyang buhay na puno ng luho ay tila nawawasak na. Isang gabi, habang nag-iisa si Daniel sa kanyang silid, nakita niya ang isang lumang larawan ng kanyang ina. Nakangiti si Victoria, hawak ang kanyang kamay noong bata pa siya. Isang matalim na sakit ang sumikip sa kanyang dibdib. Bakit niya nagawa yon sa kanyang ina? Dahil ba sa kasakiman ni Christine? O dahil sa sarili niyang kahinaan? Nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Hello? Daniel? Si Atty. Ramirez ito. Sabi ng tinig sa kabilang linya. Gusto ka sanang makausap ni Doña Victoria. Sa isang pribadong lugar. Kailangan mong magpasya, Daniel. Sa panig ka ba ng katotohanan o sa panig ng kasinungalingan? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ang alok na ito. Isang pagkakataon upang ayusin ang lahat. Ngunit paano kung isa itong bitag? Paano kung magagalit si Christine? Nagsimula siyang manginig. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang pagmamahal sa kanyang ina. Ang takot kay Christine. Ang kasakiman. Sige, Atty. Ramirez, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Saan po? Ang pagpasok ni Doña Victoria sa bulwagan ng hukuman ay tila nagpatahimik sa buong silid. Nandoon ang mga mamamahayag, mga pamilya, at ang mga taong nag-aabang sa labas. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga mukha ni na Daniel at Christine. Si Daniel na nakayuko, ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. At si Christine na matigas ang mukha, ang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagkabigla. Patawad, mahal kong Daniel, bulong ni Victoria sa kanyang sarili. Ngunit kailangan mong harapin ang katotohanan. Umupo si Victoria sa silya ng saksi. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang tinig ay malinaw sa kabila ng kaba. Ako po si Victoria de Leon. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Daniel. At ang kwento ko po ay isang kwento ng pagtataksil. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang matinding pagmamahal kay Daniel, ang pagkabigo niya sa pag-asang babalik ang kanyang anak sa mabuting gawi, at ang kanyang desisyon na ilipat ang ari-arian para subukan ang kanilang katapatan. Binigkas niya ang bawat detalye ng gabing iyon, ang bagyo, ang pagtawag kay Daniel, at ang matinding pagtulak sa kanya na halos kumitil sa kanyang buhay. Naramdaman ko po ang malamig na bato sa aking likod. Narinig ko po ang tawa ng aking manugang. At ang huling nakita ko po, ang mukha ng sarili kong anak na tila walang kasing lamig. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamakaawa. Nagulantang ang buong korte. Pagkatapos ng kanyang emosyonal na testimonya, tumayo si Atty. Ramirez. Ngayon po, iginagalang na hukom. Mayroon po kaming importanteng ebidensya na nais naming iharap. Inilabas ni Atty. Ramirez ang recording device. Ang mahihinang boses ni na Christine at Daniel ay unti-unting lumabas sa speaker. Ang bawat salita ay tila suntok sa dibdib ni Daniel. Ang pagpaplano ni Christine, ang kanyang paghihikayat kay Daniel na saktan ng ina, at ang kanyang pagtatawa. At ngayon po, iparinig natin ang pinakamahalagang bahagi. Sabi ni Atty. Ramirez,
Narinig ng lahat ang boses ni Christine, puno ng galit. Pagkatapos ng pagtulak, "Mabuti na yan, Victoria. Sa wakas, nawala ka na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang lahat ng ito ay pagbabayad sa ginawa ng pamilya mo sa aking mga magulang. Lahat ng hirap namin, babayaran mo." Naggulantang ang buong korte. Hindi lamang ito pagtatangkang pagpatay, kundi isang matinding paghihiganti. Si Christine, na kanina ay matigas ang mukha, ay unti-unting namutla. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Daniel, na kanina ay nakayuko, ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkabigla. Hindi niya alam ang lahat ng ito. Ang motibo ng paghihiganti ni Christine ay isang bagong impormasyon para sa kanya. Ang lahat ng kasakiman ni Christine ay tila lumitaw sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang sarili niyang ina, na buong buhay niya ay minahal siya, ay halos mapatay dahil sa isang lihim na paghihiganti na hindi niya alam. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng matinding pagsisisi. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay umiling-iling. Hindi, hindi totoo yan. Pabulong na sabi ni Christine, ngunit ang kanyang boses ay tila wala ng lakas. "Iginagalang na hukom, malinaw po ang ebidensya," sabi ni Attorney Ramirez. "Ang pagtatangkang pagpatay, kasama ang motibo ng paghihiganti, ang lahat ay nakarecord." Tumingin si Victoria kay Daniel. Ang kanyang puso ay tila nadudurog. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat para sa Christine. Ang husgado ay nagpapatawag ng isang recess. Sabi ng hukom, ang kanyang tinig ay matigas. Ang testimonya at mga ebidensya ay napakalakas. Ipagpapatuloy ang pagdinig bukas. Sa pagtatapos ng sesyon, tila ang mundo ay huminto para kay Christine. Ang kanyang plano ay gumuho na, ngunit habang papalabas siya, isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Victoria na tila may huling baraha pa siyang ilalabas. Daktakis. Ang gabi matapos ang unang pagdinig ay isang bangungot para kay Daniel. Ang bawat salita mula sa recording, lalo na ang mga boses ni Christine, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang katotohanan ng paghihiganti ni Christine na matagal nang nakatago ay nagdulot ng matinding gulat at sakit. Hindi lang pala kasakiman, kundi matinding puot ang nagtulak sa kanyang asawa. At siya, si Daniel, ay naging instrumento lamang. Nagising siya sa isang malakas na katok sa pinto. Si Christine, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabahala. "Daniel, kailangan nating tumakas. Wala na tayong magagawa dito. Sila ay nanalo." "Tumakas? Saan tayo pupunta?" tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila wala ng pag-asa. "Kahit saan. Sa ibang bansa. Meron akong kaunting pera na naitago," sabi ni Christine, at sinubukang hilahin si Daniel. Ngunit hindi gumalaw si Daniel. Tumingin siya kay Christine at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang asawa ng malinaw. Hindi na ito ang babaeng minahal niya, kundi isang halimaw na binalot ng kasakiman at paghihiganti. "Hindi, Christine," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay matigas. "Hindi ako tatakas. Panahon na para harapin ko ang lahat ng aking kasalanan." Gulat na gulat si Christine. "Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Makukulong tayo." "Makulong man ako, Christine, mas mabuti pa kaysa mabuhay na may ganitong bigat sa aking kalooban," sabi ni Daniel. "Ang aking ina, halos mapatay ko ang aking ina dahil sa'yo, dahil sa sarili kong kahinaan." Sinampal ni Christine si Daniel. "Wala kang utang na loob. Lahat ng ito ay para sa ating kinabukasan. Huwag kang maging duwag." Ngunit hindi na natinag si Daniel. Ang kanyang desisyon ay matibay na. "Sobra na, Christine. Sobra na ang ginawa mo." Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Mayroon silang warrant of arrest. "Christine De Leon, Daniel De Leon,
Kayo ay inarestado sa kasong attempted murder at pagnanakaw, sabi ng isang pulis. Nagsimulang manlaban si Christine, nagsisigaw at nagmumura. Hindi! Hindi kayo pwedeng gawin yan. Wala kayong karapatan. Ngunit wala siyang nagawa. Dinala siya ng mga pulis. Samantala, si Daniel ay sumama ng tahimik. Wala siyang pagtutol, handa siyang harapin ang kanyang mga kasalanan. Sa korte, muling nagpatuloy ang pagdinig. Si Daniel, sa harap ng lahat, ay nagbigay ng kanyang testimonya. Totoo po ang lahat ng sinabi ng aking ina, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Ako po ay nabulag sa kasakiman at naging sunod-sunuran sa aking asawa. Ako po ay nagsisisi. Patawarin niyo po ako, Mama. Narinig ni Victoria ang kanyang mga salita. Ang kanyang puso ay tila nadurog. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang anak. Pagkatapos ng testimonya ni Daniel at matapos ang lahat ng ebidensya, binigkas ng hukom ang desisyon. Batay sa matibay na ebidensya at sa testimonya ng mga saksi, ang korte ay nagpasiya na si Christine De Leon ay nagkasala sa kasong attempted murder at pagnanakaw. Siya ay sintensyahan ng ang kaso naman ni Daniel De Leon dahil sa kanyang kooperasyon at pagtatapat ay bibigyan ng konsiderasyon. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Victoria kay Daniel. Patawad, Mama, sabi ni Daniel, lumuhod sa harap niya. Patawad sa lahat ng aking kasalanan. Tumingin si Victoria sa kanyang anak. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit kasabay nito ang pag-asa. Bumangon ka, Daniel, sabi niya. Hindi madali ang pagpapatawad at ang pagpapatawad ko ay may kondisyon. Matapos ang pagdinig, ang bigat na matagal ng pasan ni Victoria ay tila unti-unting nabunot sa kanyang dibdib. Hindi ito ganap na kapayapaan dahil ang sugat ng pagtataksil ay sariwa pa. Ngunit mayroong pag-asa. Si Christine ay nakulong at si Daniel ay naghahanda na harapin ang kanyang mga responsibilidad sa ilalim ng mas magaan na parusa. Salamat sa kanyang pagtatapat. Lumapit si Victoria kay Daniel na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan na limot ko na ang lahat, Daniel. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Kailangan mong patunayan ang iyong pagsisisi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kailangan mong baguhin ang iyong sarili. Mula ngayon, kailangan mong maging isang taong may prinsipyo at integridad. Gagawin ko po ang lahat, Mama, sabi ni Daniel. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Bibigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon, sagot ni Victoria. Ngunit kailangan mong simulan muli. Hindi na sa mansyon, hindi na sa mga kayamanan. Kailangan mong matuto ng tunay na pagpapahalaga sa buhay. Ipinagkaloob ni Victoria ang bahagi ng ari-arian na para kay Daniel sa mga charity foundations na kinabibilangan ng pondo para sa edukasyon ni Kay at Leo. Ang mansyon ay kanyang ibebenta at ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay ilalaan sa charitable trust na matagal na niyang pinlano. Ngayon, ang trust fund ay may karagdagang probisyon na ang mga magulang nina Kay at Leo, kung mayroon pa, at mismo sina Lola Remedios ay makakatanggap ng disenteng suporta. Ngayon, pumunta na tayo sa lugar na kung saan ako nakahanap ng tunay na pamilya, sabi ni Victoria at hinawakan ang kamay ni Lola Remedios. Naging malaking selebrasyon ang pagbalik ni Victoria sa bahay kubo. Nagluto si Lola Remedios ng masasarap na pagkain. Sina Kay at Leo ay tuwang-tuwa, niyakap ang kanilang Lola Victoria. Simula ngayon, dito na ang tahanan ko, sabi ni Victoria habang nakaupo sa tabi ni Kay at Leo. Hindi kayo na mag-iisa, magkasama tayo. Ang mga bata ay tuwang-tuwa. Talaga po, Lola Victoria? Oo, mga apo, sabi ni Victoria at niyakap sila ng mahigpit.
Ang init ng kanilang yakap ay mas mainit pa sa anumang kayamanan na nagkaroon siya. Ilang linggo ang lumipas, formal na inilunsad ni Doña Victoria ang Victoria de Leon Remedios Charitable Foundation, isang organisasyon na magbibigay ng tulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga bata at matatanda. Si Lola Remedios ay naging isa sa mga miyembro ng board. Ang pondong inilaan para kina Kay at Leo ay ginamit para sa kanilang pag-aaral, na naging dahilan para magkaroon sila ng pagkakataong makapag-aral sa isang magandang paaralan. Isang hapon, habang naglalakad si Victoria, kasama si Lola Remedios sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa buhangin. "Ang ganda ng tanawin dito, Lola," sabi ni Victoria. "Dito ko nahanap ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap." "Ito ang tunay na kayamanan, Victoria," sabi ni Lola Remedios at ngumiti. "Ang kapayapaan sa puso, ang pagmamahalan ng pamilya." "Salamat, Lola," sabi ni Victoria, "sa lahat ng iyong kabaitan at pagmamahal. Ikaw at ang mga apo mo ang nagbigay sa akin ng ikalawang buhay. At ikaw naman, Victoria, ang nagbigay sa amin ng pag-asa," sagot ni Lola Remedios. Sa mansyon, isang sulat ang dumating para kay Victoria. Ito ay galing kay Daniel. Simple lang ang nilalaman. Humihingi siya ng tawad at sinabing nagsusumikap siyang magbago. Nagtatrabaho siya sa isang malayong probinsya at namumuhay ng simple. Bagaman may kirot pa rin, naramdaman ni Victoria ang isang pag-asa. Isang araw, habang nag-aayos si Victoria ng kanyang mga gamit sa kanyang bagong silid sa bahay kubo na pinalaki na ng foundation, nakita niya ang isang maliit na sobre. Isang sulat ang nasa loob at isang drawing ng isang batang may hawak na bulaklak. Mula ito kay Kay, nakasulat sa likod. "Para po sa pinakamamahal naming Lola Victoria, mahal na mahal ka po namin." Ilang taon na ang lumipas. Ang mga kulubot sa mukha ni Victoria ay mas dumami, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng ningning at kapayapaan. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling bata at puno ng pagmamahal. Ang Victoria de Leon Remedios Charitable Foundation ay lumago ng husto. Mula sa maliit na simula, ito ay naging isang malaking organisasyon na nagbibigay ng tulong sa libu-libong mahihirap sa buong bansa. Nagtayo sila ng mga paaralan, nagbigay ng scholarship, at nagbigay ng tulong medikal sa mga nangangailangan. Ang pangalan ni Doña Victoria ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Sina Kay at Leo ay lumaki na, matatalinong binata. Si Kay ay nag-aaral ng engineering at si Leo naman ay kumuha ng kursong abogasya na ang pangarap ay ipagtanggol ang mga inaapi, inspirasyon si Lola Victoria. Ang kanilang mga pangarap ay natupad. Salamat sa pagkakataong ibinigay ni Victoria. Mahal na mahal pa rin nila ang kanilang Lola Victoria na itinuturing nilang tunay na ina. Si Lola Remedios naman ay matanda na rin, ngunit malakas pa rin ang kanyang loob. Siya ay naging katuwang ni Victoria sa pamamahala ng foundation at ang kanyang karunungan at kabaitan ay naging gabay ng lahat. Si Daniel, matagal na silang hindi nagkita, ngunit regular siyang nagpapadala ng sulat. Ikinukwento niya ang kanyang buhay sa probinsya, ang kanyang trabaho bilang isang guro sa isang liblib na lugar. Ang kanyang mga salita ay puno ng kapakumbabaan at pagsisisi. Bagaman hindi pa ganap na gumagaling ang sugat sa puso ni Victoria, naramdaman niya ang tunay na pagbabago sa kanyang anak. Ang kanyang pagpapatawad ay, sa wakas, ay naging ganap. Isang araw, habang nakaupo si Victoria sa balkonahe, kasama si Lola Remedios, nakita niya sina Kay at Leo na tumatakbo sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay umaling-awngaw sa hangin, malaya at puno ng saya. "Ang ganda ng buhay, Lola," sabi ni Victoria at hinawakan ang kamay ni Lola Remedios. "Hindi ko akalain na sa bandang huli, dito ko pala makikita ang tunay na kaligayahan." "Ang pamilya, Victoria," sabi ni Lola Remedios,
Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Iyan ang tunay na kayamanan. Tumingin si Victoria sa papalubog na araw. Ang kulay kahel at pula ay tila nagpipinta ng isang magandang larawan sa kalangitan. Naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan. Ang kanyang buhay ay puno ng sakit at pagsubok, ngunit sa huli, natagpuan niya ang kanyang lugar. Isang lugar kung saan siya ay minamahal, pinapahalagahan, at mayroong tunay na kabuluhan. Ang kwento ni Doña Victoria de Leon ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naghirap, kundi tungkol sa isang babaeng nakatagpo ng pag-asa sa pinakamadilim na sandali. Tungkol ito sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang halaga ng tunay na pamilya, at ang di matatawarang ganda ng isang puso na bukas sa pagmamahal. Ang tunay na pamana ni Victoria ay hindi ang kanyang kayamanan, kundi ang pag-ibig na kanyang ibinigay at natanggap. Ito ay ang kanyang kwento ng pagbabangon, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. At sa bawat bagong umaga, habang sumisikat ang araw sa dalampasigan, ang kanyang diwa ay mananatiling buhay bilang paalala na sa gitna ng anumang bagyo, laging may pag-asa at pagmamahal na naghihintay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Doña Victoria, Lola Remedios Kay at Leo, isang paglalakbay na puno ng pagtataksil, pagsubok, at ang pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Sa inyong lahat na nakiisa sa bawat kabanata, sa bawat pagluha at pagngiti, isang taos-pusong pasasalamat po mula sa amin. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang inyong manunulat. Mula sa simula pa lang, naramdaman ko ang bigat ng pagtataksil na dinanas ni Doña Victoria. Ngunit kasabay nito ang pag-asa na hatid ng kabutihan ng puso ni na Lola Remedios, Kay at Leo. Ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pagnanais na iparating ang malalim na mensahe na ang pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pag-unawa at pagpapatawad. Umaasa akong ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso, na ang pag-ibig ay laging nagtatagumpay at ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Naway ang paglalakbay ni Doña Victoria ay maging paalala sa atin na ang pag-asa at tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pinakasimpleng bagay, ang taos-pusong pagmamahal. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong nararamdaman sa kwentong ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Masaya po kaming basahin ang inyong mga saloobin. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig.